So ito ang itsura ng sala. Maayos naman siya, pero syempre pwede pang ma-improve. And then itong electric fan kailangan talagang linisin. Meron akong bagong mga decor items na matching pa din yung light wood na theme para sa living room. So ito from Ohana Interior. So niya-unbox ko lang para makita lahat ng items. So, nalaban ko na din yung mga cortina. Ngayon naman itong mga throw pillow. Kapag maglilinis ka or magde-decorate ka lang sa bahay mo, sa sala, dapat pati yung mga maliliit na details huwag mong kakalimutan. So, itong mga fur, talagang sinusuklay ko pa to isa-isa. Tapos yung cortina, pinaplansya ko pa yan. Pagkatapos kong laban, syempre dinadowny ko. Tapos pinaplansya ko. Paborito kong gawin, sumilip dito sa bahay kapag mga bandang alas 5, alas 6 na ng hapon kasi laging maganda yung sunset. Well, depende na lang kung maulan or makulimlim tulad ngayon, pero kadalasan talaga maganda yung sunset dito. So, additional tip ko sa'yo yon kung maghahanap ka ng bahay na rentahan or bibilin, mas maganda mag-ocular visit ka ng iba't ibang oras para makita mo kung morning sun ba, kung afternoon sun. Lalo na kung mahilig ka sa sunset or sa sunrise, ganyan. Dito, sumerte ako na afternoon sun siya. So, sunset palagi yung view. Tapos, mas maganda rin, advice ko sa'yo na pumunta ka ng iba't ibang araw. Halimbawa, weekdays or weekend para naman makita mo kung meron bang maingay. Kasi minsan, pag pumunta ka ng isang beses lang, nasakto mo na weekday, so wala yung mga tao tahimik, pero pag weekend pala maingay, may nagvi-video kay, may mga aso, ganyan. So, kailangan mo din tignan yon. So, yun mga additional tip ko sa'yo, pang bahay. Ito yung sinasabi ko na sobrang ganda lagi ng sunset dito. Ito yung golden hour na tinatawag nila. Grabe, sobrang ganda. Hindi lang makapture sa camera, pero in person, sobrang ang ganda niya. Grabe yung pagka-orange. So, yan na isa sa mga na-appreciate ko dito sa bahay. So ngayon naman, magdi-DIY ako ng halaman para dito sa hanging planter. Wala kasi ako nakita na paso na square. So ito na lang, alam mo yung mga plastic lang sa kusina. Tapos bubutasan ko na lang siya. So meron akong kandila, tapos meron kutsilyo. So iinitin ko lang saglit to. So pag mainit na tong dulo ng kutsilyo, ilalagay lang dito sa container. Tapos dapat magaan lang yung paghahawak and then ikutin hanggang magkaroon ng butas. So nakapag-create ako ng 3 butas, okay na yan. Para din yung flower arrangement. So, wag mo na lagyan ng lupa, isipin mo muna kung anong posisyon ng gusto mo. So, ito 3 siya. 3 stalk na pagsasama-samahin ko. So, ito na yung na-DIY kong halaman, nakatanim na. And then, merong 2 nakasabit and then konting mga nakatayo. Tamang-tama yung naisip ko. So, merong 2 na gumagapang siya. And then, yung iba naman nakatayo. Yan, nakasupport naman siya. Ang maganda kasi kapag hanging, dapat yung paso mo light lang. Lalo na kung hindi naman masyadong sturdy yung pagsasabitan. Itong plant stand, dito ko na lang ilalagay sa tabi ng couch. Ito naman yung halaman na pinakita ko sa last episode ng Condo Serie na halos lupay-pay na yung mga dahon. Ang secret pala sa sensation, kailangan din nila ng constant water. So instead na once a week lang, twice a week kong tinutubigan and then constant din yung pag-spray ng tubig. And in fairness, nabuhay naman siya.
Nakakatuwang makita yung halaman na nabubuhay ulit. Napansin ko sa sensation, mahilig siya sa tubig pero hindi niya gusto masyado yung liwanag. Kasi nung andun siya, di ba dyan siya nakalagay last time, doon siya namatay. So sakto lang siguro yung position niya dito. Merong liwanag pero hindi direct. And then meron ng sariling buhay yung mga dahon, nakatayo na ulit. Pero itong isa, nilagyan ko lang ng support para mas tumayo pa. Ito naman yung shelf na hindi ko pa naaayos. Actually, hindi ko pa naisip kung anong gusto kong gawin. Pero si Loki, ginawa niyang pwesto. Nakatulog pa. Nandito na ulit pareha si Loki tsaka si Fluffy. Kung nagtataka ka, ano bang nangyari noon? Bakit ba wala sila? Bakit di sila magkasama? Kasi nung ECQ, parang nagkaroon ng anger management si Loki. Ang dali niyang mainis. Minsan hinahabol niya si Fluffy. Ganun, nangangagat ng ibang aso. Hindi naman kagat talaga. Yung parang nag-growl lang siya. So ang ginawa namin, pinaghiwalay muna either si Fluffy yung nandito or si Loki. Tapos ngayon, na medyo okay na siya, ayan, nakabalik na siya ulit dito sa bahay. So yun nga, pagkatapos mong maglinis, kapag mabango na yung bahay mo, yung carpet, yung upuan, syempre yung mga aso, kahit na nasa bahay lang sila, minsan may mga natural silang amoy aso talaga. So, kailangan, para mabango din talaga yung bahay mo, kailangan yung mga aso mismo mabango din. So, maliligo lang si Fluffy, tsaka si Loki. So, after bath time, treat time naman para kay Loki at Fluffy. Come here. Come here. Come here. Habulin talaga ako ng mga aso eh. Come here. Come here. Wait lang. Wait. Come here, Fluffy. Sit. Sit. Wait. 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 Fluffy, come here. Wait. Wait lang. Okay. 1, 2, 3. Eat. No, eat na. Eat. Loki, eat mo na dali. Eat. Very good. Now, Fluffy, eat. Ay na, eat. Very good. Loki, wag ka dyan sa carpet. Loki, wag ka dyan. Alis ka dyan. Come here. At ang huling kailangan ko ng linisin, itong electric fan. Ito, mukha siyang nakakahiya kasi parang ang dumi-dumi. Pero ang totoo niyan, halos 1 buwan ko lang itong hindi nalinis. Mabilis lang talaga siyang mag-accumulate ng mga dumi. Hindi tulad ng ibang electric fan na madaling tanggalin. Kaya minsan pag busy ka, parang tatamarin ka na din talagang linisin. Kung babae ka at naiisip mong mag-solo ng bahay dahil sa mga condo serye natin, actually okay naman talaga mag-solo. Rewarding siya, fulfilling, relaxing din madalas. Pero meron kang mga bagay na kailangan sanayin. Tulad ng ganito, yung mga, minsan daddy mo yung gumagawa or kuya mo, tito mo, ngayon, ikaw na yung kailangan gumawa. So ngayon, malinis na, ibabalik ko lang dito sa stand. Ito, kailangan mo pa siyang i-align. Ayan, so pag na-align na, tsaka ngayon isuscrew. Okay, so malinis na ang electric fan. Wow. Nakakatuwa habang naglilinis ako ng electric fan kanina. Merong dumating na package. So, papakita ko lang pero hindi ko pa i-unbox. Kasi gusto ko siyang gawa ng separate unboxing video. So, dumating na to. Matagal kong pinag-isipan yung iPad Pro na 2020 tsaka iPad Pencil 2nd generation. So, i-review ko lang, kwento ko lang na mabilis kung bakit ko naisipang bumili na to. Kasi, syempre, kailangan kong regaluhan yung sarili ko. I deserve this. So, naisip ko yan. And then, pang mga video call, pang emails, ganyan. Kasi minsan ang hirap sumagot ng email sa laptop. Alam mo, kailangan pa mag-open, ganyan. So, ito at least, very handy lang siya. So, ito, hindi ko siya nabili sa official na Apple Store. In-order ko lang siya online. Ayan, medyo malungkot lang kasi syempre pag mahal na gadget, iisipin mo maganda dapat yung packaging, yung pagka-deliver. So, naka-plastic lang siyang ganyan. And then, sobrang nipis lang ng bubble wrap. Medyo mahal naman siya, diba? So, expect mo medyo makapal, naka-box, ganyan. Last time kasi umorder ako ng lens sa Lazada. Ito yung ginagamit ko pang vlog, 20,000. Pero, sobrang ang kapal nung ano niya, bubble wrap. Yung kahit gumulong-gulong, gawin mong bola, hindi siya mababasag. Ito, sobrang nipis lang niya. And then, ang pinili ko kasing option, cash on delivery.
delivery. So, dineliver sa bahay, hinihingal ako sa excitement. Pero yan, safe naman siya. Tapos, ang positive side naman, sa Kim Store ko kasi to binili. So, hindi naman sponsor, binayaran ko to. Pero ang nakakatuwa, on stock talaga. Kasi sa Apple mismo, laging out of stock to. As in, nag-text ako sa mga branches, lahat out of stock. Pwede ka namang umorder sa Apple online, kaya lang 3 weeks pa dadating. Tapos 53,000 talaga yung selling price. Ito, in fairness, 49,000 siya. So nakatipid ako ng 4,000 pesos. Oo. Tapos itong pencil, 8,000 naman siya sa official, pero nabili ko lang ng 7,000 sa Kim Store. So all in all, nakatipid akong 5,000. Okay na din siya. Mas pinili ko tong iPad Pro kaysa sa iPad Air na bago kasi first ever ko lang to na Apple product sa buong buhay ko. So gusto ko yung first kong product, yung matagal ko siyang magagamit. So nag-Pro na lang ako. 4 days siya dumating. October 27 ko siya in-order. October 31 dumating na siya. Okay naman. So merong positive, merong negative side. Ayan, sobrang natuwa talaga ako nung dumating siya. So comment ka lang kung anong gusto mong gawin kong video dito. What's on my iPad, unboxing, review. So comment ka lang and then try kong gawin next time. So, I hope you enjoyed this Condo Serie episode. Pero bago tayo matapos, gusto ko sana mag-thank you. Kasi last time, di ba, pinost ko yung Instagram ko na 6,700 followers lang. So, sabi ko sana maka 61,000. Pero, nag-exceed pa. So, 61,200 na. So, thank you sa lahat na nag-follow. Pero, meron akong gusto regalo sa inyo. So, follow mo pa ako kasi itong mga ganito. Halimbawa, kung humihingi ako ng suggestion, ano bang magandang bilhin, iPad Pro or iPad Air, usually sa Instagram stories ko yun pinopost para pwede kang mag-vote. So, follow mo pa ako sa Instagram kung di mo pa ako na-follow. Madali lang naman. So, search mo lang Instagram at Real Asian Beauty. Ayan, para pa sa mga ganitong mga ganap-ganap. So, meron akong konting paregalo sa mga new followers. So, merong slippers na Victoria's Secret. Tapos, merong relo na kulay pink. Meron ding hairbrush na kulay pink. Tapos, meron ito palette siya na salamin. And then, ito naman, skincare set. So, itong mga to, mga sponsor sa akin. Pero, para ma-share ko naman yung blessing. Gusto ko nga talaga na madami yung Instagram followers ko para sa mga updates, ganyan. Mas madami yung makakakita. So, step number 1, syempre, kailangan subscriber sa YouTube. Step number 2, punta ka lang sa Instagram. Kunin mo yung phone mo ngayon na mismo. And then, search mo lang at Real Asian Beauty. And then, step number 3, ayan, punta ka lang sa account ko. Madami naman ako mga picture dyan. So, pili ka lang ng kahit na anong picture. Halimbawa, itong teddy bear. Click mo lang yung like, tapos mag-comment ka lang, sabihin mo lang na, hi Ate Christine, hi Ate Tin, subscriber mo ako sa YouTube, and then yun na, tapos na. So, pipili lang ako ng random comment na magko-comment na subscriber ko sila from YouTube. Kasi obvious naman yun. So, kung mag-comment ka sa Instagram, alam ko na nagaling ka sa vlog na to. Ayan, so nakakahingal. Ang dami kong nagawa today, but I hope na enjoy ka sa vlog na to. Kung first time mo lang ako napanood, subscribe. Don't forget to follow me on Instagram para sa mga giveaways. So, see you next time. Bye!